Ba? Dali! Try it once. Try natin. 1, 2, 3. Saan yung music natin? Andun. I-music mo na. Music na agad? Kaya-kaya na? Oh, kaya-kaya na mo. Okay. Music pa. Music mo na. Four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Galing. Isa ba? Isa pa na daw, isa pa. Okay, game. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pagkagising sa umaga, ikaw, Jesus, ang nasa isip. At ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y nagpapakita, puso ko'y umaamin. Ang mga paa ay sumasayaw sa awiting makalalim. Toy! Magandang araw sa ating lahat. Special mention to my compadre, Councilor Elmar Dapre. We belong to that team, mga kapatid. This used to be our residence, no? But noong July of 2019, pumunta po kami mag-asawa sa Switzerland, no? Then, nung nasa Switzerland ako, nakita ko most of the houses and even the palaces na hindi na nagagamit ng mga pamilya, like in our case, nandun kami, our son is there, yung youngest daughter namin nag-aaral sa Quezon City, yung eldest nasa ancestral home namin sa Barangay Norte. So basically, wala. So, sa Switzerland, sa pag-ikot ko, even as far as Germany and France, karamihan ng mga bakante na bahay, ginawang mga creative spaces. Anong creative spaces? Museum, galleries, naging ibang mga churches pa, ginawang mga museum, ginawang mga galleries. Anyway, to make the long story short, it gave us the idea na gawin na lang namin ito na art museum. And then napansin namin, karamihan gumagamit ng solar panels. So it gave us the idea na gawin ito the first solar-powered art museum in the island of Luzon. Napakaswerte nyo kasi walang entrance fee. Pero pagkatapos ng election, may entrance fee. Wow. Very good. Pag senior citizen, so, what encouraged us
to convert this into an art museum is yung nakita natin sa Europe. Ang daming mga families doon, hindi na kayang i-maintain yung bahay. Anong ginagawa nila? Pumupunta sila sa city center, nag-uupa na lang ng apartment o flat. Tapos yung kanilang mga palasyo, ang daming mga palas doon, kinonvert na creative spaces. So naisip natin na dahil dito, wala nang nakatira, gawin na lang namin na so, noong July 16, 2021 po, ako po yung kauna-unahang taga-Baguio na nagkaroon ng International Art Exhibit sa Rue du Mall, Geneva, Switzerland. Nakabenta ako, to be exact, 10 of my paintings na benta ko doon. Kung mayroon kayong property, or if you have friends na hindi na masyado kailangan yung bahay, gawin natin na creative space. Diba? Kaya this will be our contribution to Creative Baguio. Inopen na namin ito sa general public. So maswerte kayo, you are one among the first na nakapunta dito. Libre pa. So everything you see here, gawa ng kamay. Okay? Yung pong mga bato na yan, may istorya yan. Itong bahay nito, furniture ito ng ABS-CBN at TV5. The house made from scrap. Yung mga bato na scrap yan. Pag bumababa kami, kasama ko yung mga anak ko, maliliit pa. Pumupunta kami sa Bued River, sa Kamselen hanggang Kambuan. Pinakargaan namin yung sako. Yung old namin na super sport na adventure, pinakarga namin yun. Kaya sabi ng youngest ko, Dad, this is child abuse. Ngayon kami, pinagbubuhat na kami ng mga. Lahat ng mga bato-bato dyan. Yung malalaking bato, ito, may mga kababayan ako, taga Bayo Mountain Province. Tinulungan ko sila sa problema nila. No. Libre, wala akong pandyan. Libre lahat. Dahil sa na-realize nila na, laking tulong to. Tinulungan ko sila sa problema nila sa sasakyan. Kasi, ang negosyo ng taga Bayo, karamihan may jeep. Pangalawa, lupa. Tinulungan ko sila sa problema na sa pagtitulo ng lupa. Libre yan, wala akong siningil. Pero may mga masama ang budhi at pag-iisip. Sabi, yung mga tinutulungan daw ni Councilor Yang at magkatitulo ang lupa, sinisingilin niya. Nakakabanas. Pero God is the witness. Nisim kong duling, wala akong siningil. Yan ang political capital ko. Kasi diyan ko kinukuha yung boto ko, yung mga tinulungan ko. Kung may mga hindi pa natitulungan ang lupa dito, tulungan ko kayo, libre. Sila yung gumawa doon sa actor or DAP-I kung saan nag-gather ang mga IP elders doon sa taas. Galing sa malalaking bato. Binagbagkat daw yung karkargada pa yung kabinet. Another one, example. Imbes na ibasura ko, yung mga alak na ininom namin ni Councilor Gatoy, Councilor Alamsab, at yung kayong ko si Councilor Lawana, at si Mike Comeding. Imbes na ibasura natin yan, naging crash block. Maraming crack, kasi nung lumindol, crack. Pero i-repair ko yan. Ngayon. Sir, mayroon pang sapatos. Ngayon, doon. Dito sa loob, karamihan ng ginamit namin made from scrap. Yung mga tinapon na
tiles na basura. Kaibigan ko yung si Ramon Go, yung may-ari ng tiles of machine. Yung mga tinapin nila na tiles. Makikita nyo dito hanggang sa taas yung mga broken tiles. Ito. Pero sa loob marami. Yung CR, tignan nyo kasi yung CR, yung restroom dito, kami ang gumawa nun. It represents Mother Earth. Wow. 2 weeks namin ginawa yan. Kailangan gumamit ng gloves na rubber kasi kung hindi ka gumamit, sugat limang tisimento. Bigitilan doon ka daw sa scrap. Ginatang mo yung scrap shop dito nga ito. Inassemble me. Hanggang makita nga naglatlati dito tam na pinturan di gray naganamit ko yun. Epoxy primer. Ngayon, may makikita ko yung mga bulol. Ito galing sa tinapon na kahoy. Tapos, inukit. Yan po ay ginawa ni Kagawad James Saklupan ng Bacacang Norte. Tatlo yan. May German na pumunta dito one time. German na collector ng artworks. Tinatawaran niya yung tatlo. 500,000 lang isa. Pero hindi ko ibibenta yan. Kasi, dineclare na natin ito na maging creative space. Diyan na siya hanggang forever. Para sa inyong kaalaman, dito sa Cordillera Region, ang representative ng National Commission for Culture and the Arts, dito rin sa Baguio, si Architect Mylene Yara. Yay! Okay. So, magla-lunch na. Nagluto kami ng indigenous chicken. Wow! Meron din dala. May dala itong kayong ko na mix-mix. So, si Councilor Mike Lawana. So, ganito. Request ko lang kung puntahan niyo dito hanggang doon sa taas. Kung maaari, do not touch. Yung last na pumunta dito, may nakita ko yung painting doon, yung ginawa ko. The Alps. They touch, nahulog. Nasira yung frame. Hindi ko pa naayos, kaya kung maaari, do not touch and do not take. Please. Naka-CCTV tayo. No. I'm warning kasi dito. Nung in-open namin ito, may mga bata na sumama. Nabasag po yung isang antique jar-jam. Tapos nawala yung antique porcelain na pinaglalagyan ng pangguma. Nawala. Maliit lang yun, kaya binonsa. Kaya, I am warning you. Kung hindi man yung CCTV, nandun yung godly CCTV. So you can go around sa taas. Ano gusto nyo? Kain muna kayo? Take time to have pictures. Let's make memories together. Nakipicture din kayo sa mga kasama ko, opisyal. Pag-gising nyo, vice mayor na si... Pag-gising nyo, si Elman. Councilor. Si Joel ng sub. Mike Horadin and Mike Lawana. Councilor. Ganito. Kung may tanong kayo, if you have any questions about yung karga dito,
tanungin niyo po sa akin. Yung po kasi kasama ko na nag-explain, nasa Cagayan sila ngayon. May inaasikaso siyang asunto sa lupa. So, ako, maski pause ang aking boses, may short note, ako na nag-explain. Ngayon, yung mga antique jars dyan, at yung mga old cameras, antique cameras, saka yung mga clothes lying dito sa Cordillera region, nilagay namin sa glass frame. Bakit? Kasi baka ma-damage. And yung first na experience namin, napasag yung jar. Okay, so, mga antique collections yan, kamay ang gumawa. Pagpasok nyo, on the left side, right side, makikita nyo yung mga antique na spears, tubay, gayam, pika, na ginamit ng unang panahon, at mga kalasan, at mga wood carvings. Yung mga nakalagay na jars yan, those are not only antique but heirloom jars, minana. So kung kayo ay may mga kagamitan na old jars, clothes na antigo, why don't you either donate? Kung ayaw nyo i-donate, ipahiram. Gagawin ni Atty. Gatuin yung papeles or ni Atty. Stanford Ang para kung kailangan nyo, kukunin nyo. Okay? Sa taas, meron yung mga antique na plancha na ginagamit ni Councilor Gatuin ng bago siya. Meron din yung furniture namin doon na mga artworks gawa sa sampayan. Take your time to take pictures. As I've said, let's make memories. And then, yung mga kasama ko pala sa partido, siningit ko na kasi nandito kayo. Yes naman. The first part is the creative part. Second part is the government part. Kami, we belong to Team Makabagyo tayo. Congressman Marco is running for mayor. Yes. Mylene Arroyo is running for vice mayor. Yes. Solco is running for congressman. For councilors, dyan si Elmer Datuin, si Lolo Tabanda, si Joel Alangsab, Ed Bilog, Elaine Sembrano, Mike Lawana, Mike Humiding, Edong Carta, Esther Liquilit, J.D. Balaja Tabora, and of course, kung sino dito ang makahuhuli sa puso ng dati na kapitan at #1 kagawad ngayon ng ASCO, Atty. Stanford Ang. Kasi 45 years old, dahil sa kabibilang sa pera sa negosyo, nakalimutan mag-asawa. Kung sino uhuli dito sa puso niya, magmumulta ako 2 bata. Sa inyo na nandito. Okay. And last but not the least, ako po, number 39. Ako yung pinakahuli. Kung si Joel ay #1, ako number 39. Yes. Huwag niyong kalimutan na pag pumutok kayo, sumilip kayo sa puwet. Kasi baka makumpleto yung 12, yung 13 hindi ka. So, ang gawin siguro natin ganito. Pakinggan natin ang mga kasama ko, then let's have lunch together. After lunch, you can go around. Yung mga tapos na, we can take pictures. We will also join you sa taas kasi sa taas, meron po yung ganon na puti. Ang purpose nun ay pang Instagram. So, you take pictures there. Doon sa last floor. That used to be my rooftop urban garden. Buo yan. Kaso, nung several na bagyo, mababasa sa baba. So, pinubukan ko na lang, ginawa. So, kung sino sa inyo bakante dito mamaya, makinig kayo. One of our advocacies is urban gardening. You can join us sa Pensaw Pilot, Barangay Hall at 2 o'clock. Magle-lecture po kami on hydroponics.
pagtanim sa tubig. The technology plus yung mga materials, no? Libre po yun. Wow. So yung walang pupuntahan ngayon, pagkatapos natin dito, punta kayo 2:00 dun sa Pinsaw Pilot Barangay. Pwede mangkok dyan o namin. Ay, ata po yun niya. Ito na lang. Ay, wait na. Hanap sa mukha ng tao na 25 na mukha. Ayun.